Mula sa bulwagang pambalitaan ng City Information Office, narito ang mga balita sa linggong ito. Pagbabawal sa presensya ng mga elected at appointed officials sa pamimigay ng ayuda, muling iginit ng alkalde ng Kidapawan. Narito ang mga detalye mula sa report ni Leonardo Umban. Alalahanan ng Kidapawan City Mayor Pao Evangelista ang lahat ng mga elected at appointed officials na sundin ang nakasaad sa Republic Act 12314 o ang General Appropriation Act GAA bilang partisipasyon sa paglaban sa korupsyon. Sinambit ng alkalde ang kanyang apela sa harap ng mga lingkod bayan, elected at appointed official kasabay ng isinagawang lingguhang flag raising ceremony nitong Lunes, January 12, 2026. Sa ilalim ng Section 19 ng nasabing batas, mahigpit na ipinagbabawal ang presensya ng mga halal na opisyal na makiisa sa pamimigay ng mga financial o cash assistant ng mga programang mula sa national government. Tanging ang pinapayagan lang ng batas ay ang mga ahensya o kaya ay mga manggagawa na may direktang partisipasyon alinsunod sa pamumudmod ng mga tulong mula sa national na pamahalaan. Nakasaad naman sa Section 19 ng Republic Act 12314 ang pagbabawal din sa paglalagay ng mga larawan ng mga politiko, logo, motto, inisyal ng pangalan, simbolo, maging ang kulay na may kaugnayan sa politika. Ayon kay Mayor Pao, kapag may ayuda na nagmula sa pamahalaang nasyonal, mas mainam na ipamigay ito sa mga benepisyaryo nang walang presensya ng mga politiko. Nagpapabagal lang daw kasi ito sa proseso ng programa at sa katunayan hindi naman sa pera ng mga politiko nagmula ang ayuda. Pera din naman ito ng mga benepisyaryo kaya mas mabuting huwag nang makisawsaw pa ang mga elected o kahit ang mga appointed officials. Katunayan, sa Kidapawan City, walang mukha ng mga politiko ang mga tarpaulin kapag may mga turnover ng proyekto sa mga barangay. Marubdob kasing sinusunod ng mga official ang kautusang ito, lalo pa at ang perang ginamit para sa pagsemento o kaya ay pagtatayo ng mga pailaw o kahit anong proyekto at programa ng city government ay mula sa buwis ng Kidapawanyo. Ang tanging hiling lang ni Mayor Pao na sana ang mga politiko sa Kamara na silang nagpanday ng nasabing batas ay tatalima din dito. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Leomba ng City Information Office. Karagdagang mga armchairs na i-deliver na sa mga pampublikong paaralan ng Kidapawan. Narito ang report ni Romelyn Getubig. Wala nang estudyante sa mga pampublikong paaralan sa Kidapawan City na uupo sa mga luma at sirang upuan pagbukas ng klase sa school year 2026-2027. Sa kasalukuyan kasi nasa 8,303 na mga armchairs na ang pinamigay at napapakinabangan na ng mga public schools, kapwa sa elementarya at high school, mula nang sinimulan ang programa sa nakalipas na 2 taon. Nito lang Biyernes, January 9, 2026, aabot sa 1,900 na mga karagdagang armchairs ang naipamahagi na rin sa mga public schools. Kabilang sa mga nakatanggap ng nasabing mga upuan ang mga sumusunod: Marbel Elementary School, Paco Central Elementary School, Puas Inda Integrated School, Paco National High School, Calaisa National High School, Muaan Integrated School, Perez Elementary School, Perez National High School, Dato Saliman Elementary School, Lake Agco Integrated School, Manungol Elementary School, Habitat Elementary School, Sibug Elementary School, Felipe Suerte Memorial Elementary School, Lanao Central Elementary School, Marciano Mancera Integrated School, Patswood National High School, Juan P. Halipa Memorial National High School, Singao Integrated School, Sanyal Cruz National High School, Kidapawan City National High School, Kidapawan City Pilot Elementary School. Ang kabuuang bilang ng mga naipamahaging mga armchairs ay kumakatawan sa 88% ng kabuuang kakulangan sa mga upuan para sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Ayon kay Mayor Pao Evangelista, mayroon na lamang 12% na backlog at pagsisikapan ng mga lokal na pamahalaan ng Kidapawan na matugunan ito bago ang pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo. Walang programa, walang mahabang pananalita at higit sa lahat, walang photo opportunity para sa mga opisyal ng Kidapawan. Bagkos ang mga upuang ito ay diretsong inihatid sa mga school beneficiary. Pinasalamatan ni Mayor Pao ang mga taxpayer dahil sa maagap na pagbabayad ng buwis na siyang ginagamit ng lokal na pamahalaan upang suportahan at matugunan ang kakulangan para sa mga mag-aaral ng Kidapawan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Romelyn Gitubig, immersion student ng Sanyal Cruz National High School.
Mga kabataang nagnanais maging SPES beneficiaries, pwede nang mag-apply sa Peso Kidapawan. Narito ang mga detalye mula kay Sheila Panerio. Bukas na para sa mga kabataan edad 18 to 30 years old ang application para sa 2026 Special Program for the Employment of Students o SPES. Layo ng programa na mabigyan ng temporary employment ang mga kabataan sa panahon ng bakasyon sa eskwela at para may pag-enroll na rin sa susunod na school year. Bukas ang SPES application para sa lahat ng mga taga Kidapawan City edad 18 to 30 years old, grade 12 students, college students at mga out-of-school youth. Mangyaring pumunta lamang sa Peso katabi ng City Pavilion para mag-apply ng SPES mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Dapat nakasuot ng uniforme kung nag-aaral pa o business attire kung out-of-school youth sa panahon ng application. Pagkatapos ng application at orientation ay magkakaroon ng written exams at interview bago maging ganap na SPES beneficiaries ayon pa sa Peso. Magpapalabas naman ng schedule ang Peso kung kailan gagawin ang pagsusulit at interview ng mga aplikante sa SPES. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Sheila Panerio ng City Information Office. Lost and found items na isinauli ng mga tapat na tricycle drivers sa TMEU na ibalik na sa mga may-ari. Narito ang report mula kay Limuel Macatol. Marami pa rin sa mga tsuper ng tricycle sa lungsod ang tapat sa kanilang mga pasahero at hindi naka-interes sa mga gamit na naiiwan ng mga pasahero sa kanilang mga sasakyan. Katunayan na sa 78% ng mga gamit na naiwan sa kanilang sasakyan ay naibalik na sa mga nagmamay-ari nito sa tulong ng Traffic Management and Enforcement Unit o TMEU. Sa ulat na inilabas ng TMEU nitong nakalipas na January 12, sa 458 na mga turned over items na isinuko ng mga driver sa kanilang tanggapan, 357 sa mga ito ay maayos na naibalik sa mga may-ari. Samantalang ang nalalabing 101 na loose and found items ay nasa kustodiya pa rin ng TMEU at patuloy namang pinananawagan sa mga may-ari na kunin ang mga ito sa kanilang opisina. Patunay lamang ito sa magandang kaugalian at katapatan ng mga tricycle drivers sa lungsod. Maliban kasi sa reward system incentive na ibinigay ng city government sa mga honest drivers, patuloy hinihikayat ang mga ito na maging tapat at magalang sa kanilang mga pasahero sa lahat ng pagkakataon. Ang mga nabanggit ay datos na rin mula January 25 hanggang sa unang linggo ng buwang kasalukuyan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Limuel Macatol ng City Information Office. Mga batang Kidapawenyong boxers humakot ng medalya sa boxing tournament. Pakinggan natin ang report mula kay Chayla Baldos. Maliit man at tila ordinaryong mga bata lang sa unang tingin, ngunit sa larangan ng boxing ang kanilang galing ay tiyak na pupurihin. Ito ang pinatunayan ng 11 mga batang boxers mula sa Kidapawan City nang lumaban mula sa pamaskong handog ni Mayor Cyrex Pacquiao Boxing Tournament noong December 18, 2025 sa Maasim, Sarangani Province. Ang kanilang tagumpay ay suportado ng lokal na pamahalaan ng lungsod dahilan upang handugan sila ng sertipiko ng pagkilala kasabay ng convocation program nitong January 12, 2026. Ilan sa mga nanalo ay ang mga sumusunod: Gion Sarigomba ng gold medal, Mark Ardaje Cancelo gold medal, Brian Monsaka Obrador gold medal, Steven Crispino gold medal, Angelo Juanitas gold medal, Andre Jurada gold medal, Raymond Hierro silver medal, Brian Son Obrador Jr. silver medal, Chinchin Alsunado silver medal, Jerone Bismanos silver medal, Rizel Cagada silver medal. Kasama ring pinangaralan ang kanilang mga coaches na sina Brian Son Obrador Sr. at Marjon Pinida Jr. na humubog sa galing ng mga atleta. Ang tagumpay ng mga Kidapawenyong manlalaro sa anumang sports competition sa iba't ibang lugar ay salamin ng matibay na pagsuporta ng City LGU sa larangan ng sports sa lungsod. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Chayla Baldos, Dalaygon ang Diyos. Mga batang manlalarong Bangsamoro mula Kidapawan na mayagpag sa sports sa SGA Barm, narito ang detalye mula kay Mateo Jotan Pineda. Aktibo na rin sa larangan ng iba't ibang palakasan ang mga batang mula sa hanay ng Bangsamoro sa Kidapawan City. Pinatunayan kasi ng mga manlalarong Muslim ang kanilang husay at galing nang ipinamalas nila ang spirit of sportsmanship sa kakatapos lang na palaro na ginanap sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o SGA Barm. Daan-daang mga Bangsamoro players ang nagtipon nitong nakaraang December 26 to 30,
2025 upang lumahok sa kauna-unahang Central Mindanao Regional Meet o Musbaga palaro. Mula sila sa 10 mga probinsya at nagtagisan sa iba't ibang uri ng palakasan. Kampiyon sa larong sepak takraw sina Mukhtar Khalil, Muhammad Taub, Alinor Labangan at Shahalidin Manalundong. Unang gantimpala naman sa athletics sina Shahalidin Manalundong sa 400 meter dash at Anton Salazar sa 100 meter dash. Sa larong shot put, ang first place ay nakamit ni Shahalidin Manalundong. Kasabay ng Monday Convocation Program ng lokal na pamahalaan, nitong Lunes, January 12, 2026, binigyan sila ng sertipiko ng pagkilala sa mga larong kanilang ninhawakan at napanalunan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Mateo Jotam C. Pineda, immersion student ng Saniel Cruz National High School. Kidapawan football players nagpakitang gilas sa Davao Occidental. Narito ang detalye mula kay Metosila o Kalenya. Maliksi, maagap at mahusay sa galaw, ganyan ang mga atletang Kidapawenyo na naglaro sa ginanap na First Santa Maria Football Club Kickmas Cup Invitational Football Tournament 2025 sa Santa Maria, Davao Occidental. Naiuwi lang naman ng mga atleta ang kampyonato sa U12 category sa ginanap na football competition nitong Disyembre 13-14, 2025 sa nabanggit na lugar. Kabilang sa mga naglaro upang masungkit ang kampyonato sina Mark B. Mandig, Zadke Roche T. Dalapo, Cyril Doni Nahilat, Charles Sangalang, Justin Camelo, Vojar View Nahilat, Sean Adre Perasol, Liam Nestor Villafranca, Nor Micael Mamansal at Cyprian B. Caparo. Ang mga batang manlalaro ay sinuportahan naman ng kanilang mga coaches na sina Bembem Robledo at Roy A. Laguyo. Nitong Lunes, January 12, 2026, binigyan sila ng sertipiko ng pagkilala ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan, tanda ng pagsuporta nito sa pagsisikap at determinasyon ng grupo. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Mitosila Kalenya ng City Information Office. Mga maliliit na bagay dapat pahalagahan. Mensahe ng unang kasalan na pinangunahan ng LGU Kidapawan ngayong taon. Narito ang report mula kay Clarence Clark Cristobal. Ang simpleng paglalaan ng oras para sa pamilya at sa iniibig, gayon din ang paghahawak kamay at kwentuhan, ang ilan sa mga ipinaalala ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista na huwag kaligtaan sa bagong yugto ng buhay ng mga ikinasal nitong January 13, 2026. Nasa 7 pares ang pinagtibay ang kanilang samahan sa pamamagitan ng libreng kasal na pinangunahan ng lokal na pamahalaan sa City Convention Center. Ngayong taon, ang nasabing mga magsing-irog ang unang batch na ikinasal ng City LGU. Bahagi ng programa nito na nagpapatibay at nagbubuklod sa pamilyang Kidapawenyos. Tumanggap sila ng libreng legal documents, tutorials, simpleng wedding setup at munting regalo na kanilang magagamit sa pagsisimula ng buhay may asawa. Malaki ang pasasalamat ng mga mamamayan ng lungsod sa programang ito ng lokal na pamahalaan dahil mapag-iisang dibdib na ang mga magsing-irog sa simple ngunit makahulugang pamamaraan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Clarence Clark Cristobal, immersion student ng Saniel Cruz National High School. Tricycle drivers and operators hinihikayat na magpa-inspeksyon na. Narito ang report mula kay Jalayka Kate Ganensyal. Kasabay ng ginagawang renewals ng lahat ng business permits and licenses sa pagbubukas ng taong ito, hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang lahat ng nagmamay-ari at chopper ng tricycle na ipasailalim na sa inspeksyon ng kanilang mga units. Prerequisite kasi sa pagkuha ng permit to operate ng tricycle ng sasakyan para na rin sa kaligtasan ng mismong driver at kanyang pasahero. Ginagawa ang inspection sa labas na opisina ng Traffic Management and Enforcement Unit mula 8:30 AM hanggang 4:30 PM araw ng Lunes hanggang Linggo. Dapat gumagana ang signal, brake at passenger lights ng tricycle. Dapat din na may basurahan sa loob at malinaw na naka-imprentan ang KD number at pangalan ng operator para pumasa sa inspeksyon. Magtatagal ang inspection hanggang January 20. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Jalayka Kate Ganensyal ng City Information Office. Satellite voters registration muling umarangkada na sa mga barangay ng lungsod. Narito ang report mula kay Lloyd Kenzo Wasay. Tuloy-tuloy ang ginagawang pagpapatala ng Commission on Elections
para sa mga bagong botante sa mga barangay ng lungsod. Ito ay bilang paghahanda sa darating na barangay at Sangguniang Kabataan elections sa buwan ng December 2026. Dapat nasa 15 taong gulang na pagsapit ng November 2026 ang botante, Filipino citizen, at nakatira sa barangay kung saan siya boboto nang hindi bababa sa 6 na buwan. Ang ilan lamang sa mga pangunahing requirement para makapag-rehistro bilang bagong botante. Makakatulong din ang pagpapakita ng valid identification card ng mismo magpapatala para sa mas mabilis na voter registration. Maliban sa actual voter registration, may serbisyo din ang ibinibigay ng COMELEC gaya ng transfer of precinct, change status at iba pa. Mangyaring makipag-ugnayan lamang sa mga nagnanais magpatala sa kanilang mga barangay officials para malaman kung kailan ang schedule ng satellite voter registration sa kanilang lugar. Kaugnay nito, mahigit na sa 2,000 bagong botante ang narehistro ng COMELEC sa Kidapawan City mula October 20 hanggang December 31, 2025. Nasa 97,598 na ang opisyal na bilang ng mga botante sa Kidapawan City. Hindi pa kasali ang nabanggit na bilang ng mga bagong botante batay sa datos na inilabas ng City COMELEC. Para sa Les Goluntian Kidapawan Report, Lloyd Kesuasay ng City Information Office. At yun nga Rizal, nakakatuwa talaga na marinig na yung ating mga atleta, lalong-lalo na yung ating mga kabataan ay nag-e-excel sa kanilang mga larangan. This is also because of the support of the city government na iniaabot sa kanila. Hindi lamang ito limited syempre sa ating football players, kundi sa iba't ibang larangan ng sports. And nakakatuwa rin Sir Von and Ma'am Riz and Sir Leo, no? Na pati po yung mga Bangsamoro dito sa Kidapawan is namamayagpag rin sila sa larangan ng sports. Yes, and kung titingnan natin yung mga athletes natin, no, Jalay and Von and Leo, hindi lang sila nagsisimula at their age na kung kailan nasa schools na sila, di ba? Even yung mga maliliit nating bata, may chance to explore kung ano yung gusto nilang sports dahil may mga programs ang city na kumikater na nakadepende sa age nila. Lalo na yung mga boxers natin na maliliit, di ba? Nakakatuwa yung baby assassin. Yeah, yung mga babies. So, and it's glad to know na na-feature na rin pala sila sa iba't ibang larangan ng mga showbiz platforms. Yes. And ito pa talaga, no? Ito yung nakikita ko. Isa sa dahilan dito ay dahil na din sa ipinapakitang ehemplo ng ating mga lideres, ng ating mga opisyal. Katunayan, kanina nga napag-usapan natin tungkol dun sa ini-emphasize ng ating city mayor na yung ating mga elected at appointed officials ay huwag nang magpakita o magsalita tuwing merong distribution ng ayuda at iba pang mga benepisyo na tinatanggap ng publiko, because if we can remember, even on the very first day na siya ay nagsimula, ay ayaw niya na merong mukha. Dahil nga lagi niyang binabalik-balik niya na ang lahat ng mga proyektong na ating natatanggap, lahat ng benepisyo na ating natatanggap mula sa pamahalaan ay hindi natin utang na loob sa city government kung hindi dahil nito sa buwis na ating ibinabayad sa gobyerno. At kung iisipin natin, at kung maaalala natin, simula pa nung una, laging pinapasalamatan ng ating mayor, even other officials, our vice mayor, na laging ini-emphasize na lahat ng mga proyekto dito sa Kidapawan City ay mula sa bulsa ng mga Kidapawenyos. So they deserve the credit, hindi dahil hindi dahil yan sa mga officials, because of the Kidapawenyos na nag-aambag, nagbabayad ng kanilang tax to produce or to make those projects possible. And dili lang siya na about sa faces sa mga politicians po, no? Pati ang mga colors nila. Kaya ang pa ng mga colors is na yung mga symbolizations po, no? Mga logo, yung mga kahit mga initial, bawal talaga yun siya, no? Kasi ginagamit minsan ng politiko na, ako yung nagpagawa ng inyong kalsada, ay utang na loob natin ito sa kung kani-kanino, kaya naman na para bang napipilitan silang iboto kahit na ayaw na nila. But with this, ay talagang merong safeguard ang ating publiko na iboto ang kanilang nais talaga na wala yung tinatawag na utang na loob, daw mula sa ilang mga politiko. But makikita din natin because of our city officials na nagsisilbing mga ehemplo ay
sasabi nga nila, no, everything rise and falls under leadership. At nakita natin ito na ganun din sa ating mga konstituwente, particular na itong ating tricycle drivers. Yes. Oh, kung may ipapasalamat man tayo, Von and Jalay and Leo, ito yung paggamit ng lokal na pamahalaan ng tama sa pondo na mula sa Kidapawan people. Yes, That's right. exactly noon. Nabanggit din ni Mayor Pao na wala pang nagawang foul yung mga officials natin dito sa Yes, so Kidapawan. isa sa In fairness. nakaka-proud din yun sa atin dito sa Kidapawan. At speaking of our tricycle drivers, dahil nga sa naging ehemplo ang ating mga opisyal, ay matapat ang ating tricycle drivers na kung merong naiiwang gamit, umaalagang gamit sa kanilang mga sasakyan, ay kanilang isinasauli ito sa ating TMEU at isinasauli sa may-ari. Pero nakikita din natin, speaking of tamang paggamit ng pondo, we are incentivizing yung mga matatapat nating mga residente o tricycle Even drivers. the tricycle drivers. So sa mga residente or sa mga nakakapanood dito na may naiwan kayong mga gamit sa mga tricycle, huwag po kayong magdalawang isip na bumisita sa hintilan or sa tanggapan ng TMEU dito sa Kidapawan City kasi posibleng doon na surrender yung mga gamit nyo. And anytime pwede nyo silang bisitahin para i-claim. Kasi even the smallest na mga things po, no, binabalik po ng mga tricycle drivers dito katulad ng lunch Water bags, bottles, mga water yes. bottles po, and mga helmets. Kahit yung mga mahahalaga, yung merong mga pitaka na naglalaman ng Mga ilang IDs. libong piso, Yes. IDs ay isinasauli tapos walang bawas. Yes, exactly hindi lang yun, mga gadgets, may mga Yes, iba nga yung mga documents, may mga documents na naiiwan. Yes. Ayun, pwede din nilang puntahan sa Yes, ating team. napakahalaga ng mga documents Nga kasi pala. ang hirap to comply, 'di ba? Alam that's natin right. kung gaano kahirap Sisimulan to comply. naman. O 'di ba, mag-start again. Nga pala, ilang araw na nga lang bago yung ating charter day. Yes, exactly. 27 days na lang at charter day na. Parang excited ka. no? Excited. Ako, I'm looking forward again sa mga, siguro, yung mga events natin sa National Highway and syempre, yung signature natin na fireworks. Yes. Oo nga, ano. May pa-concert ata yan. Ayun yung inabangan ko. Inabangan ko yung concert. Naunahan ka. Sorry. Oo. At saka sa tingin ko ay yun na nga po ano, ang kabuuan ng nakalap nating balita para sa linggong ito. Sa ngalan ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista, City Information Officer Williamor Magbanwa at ang ating kasama sa likod ng kamera, Lawrence Jun Madiloso. Ako, si Bon Plaquerera. At ako, si Rizal Villote. At ako, si Jaleka Kate Ganansyal. At ako naman si Leo Umban. At ito ang CIO News.